Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At ang kaaya-ayang lira, ninyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon pong ika-4 ng Agosto, ginugunita natin si San Juan Maria Vianney, Pari. Siya po ay patron naming mga pari. Pagdasal po natin ang ating mga nakilalang pari, mga kaibigan natin pari, mga pari na naglalapit sa atin sa Diyos. Upang maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin na tayo'y nagkasala. Magbalik tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang pari na si San Juan Maria Vianney, pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin. Mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo, para sila'y aming maakit sa iyo, at kaisa nila ay aming marating ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Nung mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita,
Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, wala makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelio. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kakahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin napupuot, ay magsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siya sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas sa bayan at lumakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga lagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito
At malapit na pong lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin nyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol na pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes ay 18 linggo ng karaniwang panahon at ngayon po 4 ng Agosto ay pagunita po natin kay St. John Marie Vianney. Magandang umaga, kapanalig. Salamat po sa kapistahan na ito. Kasi po, marami pong bumabati sa amin. Happy Priest Day, Father. Habang inaalala si St. John Marie Vianney, inaalala din ng mga tao, mga nagsisimba, ang mga pari sa buhay nila. Paring nagbinyag, nagkasal, nakinig ng kumpisal, paring nagmisa, pari na nagsermon, tapos nabago sila, pari na nagpalakas ng loob nila, pari na nagbalik sa kanila sa Diyos. Kapanalig, ipagdasal mo ang mga pari mong kakilala, ang mga pari na nasa buhay mo, mga pari na tumutulong at nagdadasal din para sa iyo. Pagdasal niyo po kami. Kailangan namin. Araw-araw, kapanalig ha. Araw-araw. Kailangan ng mga pari ang inyo pong panalangin. Si San Juan Maria Vianney, siya po ay simpleng pari. Siya po ay hindi kilala. Simple nga po eh. Hindi naman mayaman, hindi rin po ganun katalino. Na-assign po siya sa Ars, sa France. At pagdating po niya doon sa maliit na parokya niya, parang baryo lamang, halos walang nagsisimba. May nagsisimba, yung isang nagsisimba, altar server. Yung isa, sakristan mayor, lector. Kumbaga lahat nagsiserve. Wala talagang nagsisimba. Pero nag-serve po siya, naglingkod. Yung 5, naging 50, naging 500, at totoo kapanalig, dumami yung mga nagsisimba, hindi na magkasya sa loob. Lalo tigit, dumami yung mga nangungumpisal doon sa maliit na simbahan na yon sa Ars, sa France. Sa pamamagitan ni St. John Maria Vianney, nakita muli ng mga tao ang Diyos. Ito po yung itinuturo ng dakilang santo na ito. Ang pari ay tanda ng presensya ng Diyos sa mundo. Ang bawat sakramento, binyag, kumpil, kasal, kumpisal, higit sa lahat ang banal na misa, yan ay nangyayari kasi merong pari na nagsisilbing tulay ng biyaya ng Diyos. Sabi ni San Juan Vianney, kung walang pari, sino magmimisa? Walang Eucharistia. Paano mo tatanggapin ang katawan at dugo ni Kristo? Kung walang pari, paano ka mangungumpisal? Paano mawawala yung nababagabag mong konsensya? Paano gagaan ang pakiramdam mo? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Kung walang pari, sino ang dadalaw sa iyo kapag may sakit ka at magbibigay ng huling sakramento?
Sabi nga ni St. John Marie Vianney, iwanan mo ang isang parokya ng walang pari at makikita mo kung paano sila magsisimulang sumamba sa mga hayop. Kapag walang pari sa isang lugar, makikita mo magulo, nalilito, naliligaw. Hindi po perpekto ang mga pari. Pare-pareho po tayong nagkakasala, nagkakamali. Pero ang pari ay nagiging presensya ng Diyos sa mundo. Ang pari, sa pamamagitan ng pari, gumagalaw ang Diyos sa bawat parokya. Si San Juan Marie Vianney nakilala hindi lamang po sa pagdiriwang ng banal na misa, bagkus lalo't higit sa pagkukumpisal. Ang sabi po, 16 hours a day. Grabe, ano? Ako kasi pag nagpapakumpisal, araw-araw naman po ako nagpapakumpisal. Kaya lang hindi po 16 hours. 30 minutes siguro. Before the Mass, upo doon sa kumpisalan. Minsan maraming mga kumpisal, minsan wala. Minsan isa, dalawa. Basta nakaupo po yung pare doon. Nakaupo ako doon, nakikinig ng kumpisal, nagbibigay ng absolution sa mga humingi ng tawad. 30 minutes a day. Pero itong sa St. John Marie Vianney, grabe. 16 hours a day. Yun yung commitment niya sa pagiging pari. Yun yung ginagawa niya. At aaminin ko sa inyo, kapanalig, bilang pari, totoo naman yung pinakamasarap na sakramento na ipinagkakaloob namin bilang pari ay yung Sacrament of Reconciliation, yung pagkukumpisal. Lahat naman mahirap lahat naman nakakapagod, lahat ng sacraments, lahat ng trabaho, lahat ng pagdarasal, may time mapapagod ka. Pero iba yung kapayapaan, iba yung saya. Kapag alam mong may tao sa harap mo, nagsabi nung nasa loob niya, iiyak, abigat ang pakiramdam, tapos ipagdadasal mo, bibigay mo yung blessing, yung absolution, and then mararamdaman mo dun sa tao na yung bigat nawawala, yung boses niya, hindi ko nakikita yung mukha pero yung boses niya nababago. Mula sa isang boses na hirap, napapalitan ng isang boses na talagang parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Napapalitan ng isang boses na alam mo, pinatawad ng Diyos. Kung meron kang pari sa lugar ninyo, naku, ipagdasal mo yung pari mo, ha? Baka pwedeng dalhan mo rin ng pagkain, alagaan mo. At kung pwede, huwag mong chichismis, suportahan mo, ipagtanggol mo, mahalin mo, at ipagpasalamat mo palagi dahil pinagkalooban ng Diyos yung lugar po ninyo ng pari. Hindi perpekto, pero mga parang ginagamit ng Diyos bilang daluyan ng mga sakramento. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin, unang mga salita, nabalitaan ni Jesus, namatay ang kanyang pinsang si Juan Bautista. Malapit po sila ni Juan. Every year, pumupunta si Jesus, si Maria, tsaka si Jose, pupunta sa Jerusalem. Ang sabi ng mga nag-aaral, saan sila natutulog, saan nag-stay sila Jesus? Doon sa bahay ni Zacarias, ni Elizabeth, ni Juan. Kaya po, every year, nagkikita silang magpinsan. Malapit po silang dalawa. At totoo naman, very close sila. Hanggang si Juan Bautista yung naging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. Napakalungkot ng naramdaman ni Jesus nang mabalitaan niyang pinugutan, namatay ang kanyang pinsang si Juan Bautista. Nagdadalamhati, nagluluksa,
Pero ito po, nung makita niya yung mga tao na sumusunod sa kanya, nagluluksa ito, kababalita pa lamang niya na namatayan siya, pero ang naramdaman niya ay habag para dun sa mga tao. Pinagaling niya yung mga may sakit at ayaw pa niyang pauwiin agad. Pinakain niya ang libo-libong mga tao. Alam niyo po, every time na naririnig ko to, nababasa ko to, talagang nai-inspire ako bilang pari. Lahat po tayo nakararamdam ng pagod. Pero kahit pagod na pagod, meron pong biglang lalapit sa akin, Father, pwede bang mangumpisal? Bawal po kaming tumanggi. Kahit pagod, sige po. Sandali lang po, kunin ko yung damit ko, yung istola ko. Kanina, pagod. Dapat konting siesta po. Konting siesta dapat kanina. Pero hindi na po nakapag-siesta. Kasi may biglang dumating, Father, pasensya na po, galing ospital eh. Dapat dati pa namin kayo tinawag, pero ngayon lang po namin kayo natawag. Puntahan niyo po yung kapatid ko. Malubha na po ang sakit. Naghihingalo na po. Pagod na pagod yung pare. Hindi pwedeng tumanggi. Pupunta at pupunta pa rin. At alam niyo po, kapag hirap na hirap, pagod na pagod, tapos nagpakumpisal, tapos nagmisa, tapos nagpunta sa may sakit, pagkatapos naming ibigay yung sacrament, ewan ko po ba, ako nawawala lahat ng pagod ko eh. Lumalakas muli, lalo na kapag punta ko doon, makikita ko yung mukha ng may sakit, hirap na hirap, tapos pagkatapos kong ipagdasal, pagkatapos pahira ng langis, makikita mo yung mukha ng may sakit, nababago. Parang ang gaan-gaan ng pakiramdam niya, parang nagliliwanag na yung mukha niya. May sakit pa rin, pero parang payapa yung mukha. Talaga mawawala yung pagod mo bilang pare. Lumalakas ako. Nagbigay ng sacrament, nagpunta sa may sakit, nag-serve, pero lalong lumalakas. Siguro ganun ang ginawa ni Jesus dito. Nagluluksa, hirap na hirap. Pero nakita niyo yung mga tao, hirap na hirap din. Hindi niya sinabing, mamaya na. Hindi niya sinabing, bukas na. Kamamatay lang ng pinsan ko. Bagkus ang ginawa niya, agad-agad pinaglingkuran niya. Agad-agad tinulungan niya. At hindi pa niya pinauwi agad. Pinakain pa niya. Umuwi yung mga tao, pinagaling, umuwi yung mga tao, busog. Punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng pagpapala. Mga kapatid, lahat po tayo na nahihirapan, lahat po tayo may pinagdaraanan. Pero ikaw, anuman yung hirap mo, anuman yung pinagdaraanan mo, pwede kang gamitin ng Diyos para maging biyaya para sa ibang tao. Alam mo, sabi ko nga kanina, di ba? Dahil sa iyo may tumawa. Dahil sa iyo may nadapa na nakabangon. Dahil sa iyo may natutong magdasal muli. Dahil sa iyo may tao na abot niya yung pangarap niya sa buhay. Dahil sa iyo may panalangin na tinugon ng Diyos. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga hirap natin, sa kabila minsan ng mga pagluluksa natin, gagamitin pa rin tayo ng Diyos para makatulong kahit hindi 5,000, pero makatulong kahit sa isang tao, makapagpakain kahit sa isang nagugutom, mabigyan ng pag-asa kahit yung isang tao na parang nawawala na talaga ng pag-asa. Nawa katulad ni St. John Marie Vianney, sa kanyang simpleng pamumuhay, ginamit siya ng Diyos para maglingkod sa napakaraming tao. Tayo din po, naway gamitin tayo ng Diyos. At magugulat ka,
Ikaw yung nagbibigay. Ikaw yung naglilingkod. Pero sa paglilingkod mo, ikaw yung nahihilom. Ikaw yung sumasaya. Sa paglilingkod mo, napapansin mo, ikaw yung lalong tumatanggap ng pagpapala. Naway magamit tayo ng Diyos para makapagpakain sa mga taong ipinadadala niya sa atin. Amen. Natitipon tulad ng napakaraming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo ngayon ng may pananalig sa Amang nasa langit. Hindi nagpapabaya sa kanyang bayan, sa kanilang pangangailangan ating itutugon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang simbahan sa buong mundo naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga lider ng mga bansa na may pinangahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na ipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayoy wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa pananalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming tinapay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, bigyan pansin kaming nangangailangan ng iyong habag. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at huwag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhati. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhati. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay nihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabik ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Maria Vianney, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pag-ibig sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Juan Maria Vianney. San Juan Maria Vianney. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo
at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. San Juan Maria Vianney, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan, ibinabahagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altara. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin mo ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilin kami sa kapayapaan at sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui
Panem de cielo prestis Theis, Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iutas enshamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kaman-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Maraming salamat po kay Reverend Father Ercy Bani Sulit sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass. Ganun po kay Brother Emil na naging code ngayong umaga. Pinasalamatan din ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga Mass sponsors, donors at Eucharistic advocates na patuloy na sumusuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Ang susunod po na misa ay pangunahan ni Reverend Father Glenn Mar Gamboa OP, mamayang is ng umaga. Maraming salamat din po kay Brother Brian na kasama ko maglingkod sa misang ito. Samahan po natin muli si Father Hercy sa pagpapatuloy ng Healing Touch dito sa Radio Veritas. Ito po ang inyong kapanalig.